mahal na puso ni Jesus, kami ay kukupin. Akitin ang puso namin ng grasya mo'y kamtin. O Kristo'y dinggin, aming panalangin. Lagi ang kinig ang puso namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa unang biyernes tayo ng buwan ng Pebrero. Muli nating tinatalaga ang ating mga puso sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Naway tulungan tayo ng ating Panginoong Jesucristo, malinis ang ating mga puso mula sa ating mga inis, galit, pagkamuhi, at poot. Dahil yan ang naninira ng ating kapayapaan, ng ating saya, ng ating tuwa. Hilingin din natin ang panalangin ng mga martir na ating pinagdiriwang sa araw na ito. Sila San Pedro Bautista, San Pablo Miki, at ang kanilang mga kasama. At para tayong lahat ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin muna natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmulan ng matapat na paninindigan ng mga banal. Ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling. Matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig, bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawanan nawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinangahawakan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Si David ay hinirang sa lahat ng kalalakihan sa Israel, parang taba na inihiwalay sa handog na iniaalay. Pinaglaruan lamang niya ang leyon na wari biserong kambing at ang mga oso na wari maliliit na tupa. Binatilyo pa lamang siya nang patayin niya ang higante at sagipin sa kahihiyan ang bayang Israel. Pinabagsak niya ang palalong si Goliath sa pamamagitan ng isang bato na ibinala niya sa kanyang saltik. Sapagkat nanawagan siya sa Panginoong kataas-taasan,
Pinag-ibayo nito ang lakas ng kanyang bisig at napatay niya ang batikang bandirigma ng kaaway upang igalang ng mga bansa ang kapangyarihan ng kanyang bayan. Kaya tinawag siyang ang nagwagi sa 10,000 at noong igawad sa kanya ang korona ng pagkahari, ipinagdiwang siya ng bayan sapagkat hinirang siya ng Panginoon. Nilupig niya ang kaaway na Filisteo at pinasuko sila hanggang sa panahong ito. Nagpasalamat siya sa Diyos sa lahat niyang nagawa. Sa kataas-taasan at kabanal-banalan niya iniukol ang karangalan. Humabi siya ng mga awit na nagmumula sa kaibuturan ng puso upang ipakilala ang pag-ibig niya sa may kapal. Naglagay siya ng mga awit at manunugtog upang umawit sa harap ng altar sa saliw ng mga alpa. Pinaringal niya ang pagdiriwang ng mga pista at itinakda ang kanilang mga araw sa loob ng 1 taon. Ano pat umalingaw-ngaw sa tahanan ng Panginoon ang papuri sa kanyang banal na pangalan mula sa pagbukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan at ibinigay sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Iginawad sa kanya ang korona ng pagkahari at ipinangako sa kanyang angkan ang trono ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Ang Diyos na ito ay ganap ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mayroong nasa at naghahanap ng kanyang kalinga. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong moog, purihin ng lahat. Kaya papupurihin kita't aawitan sa lahat ng bansa nitong daigdigan. Ako ay aawit sa iyong harapan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Sa piniling hari, dakilang tagumpay. Ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig niya'y walang katapusan kay David at lahat niyang mga angkan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Alleluia, 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 alleluia. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay. Kaya nakakagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias. Siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una. Anong iba pa? Sinabi naman ni Herodes na nabalitaan niya ito. May nagsasabi naman, siya'y si Elias.
Siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito. Ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang itong taong matuwid at banal. Kaya't pinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan bagamat labis siyang nababagabag sa sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niya na ibibigay kahit kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista. Sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang inutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at binigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. They say that there are two rules that we should live by if we want to be happy, healthy, and holy. The first rule is, be good to yourself without hurting others. But the second rule is, be good to others without hurting yourself. Tandaan niyo po yan. Kung gusto niyo maging mas masaya, malusog, at mas pinagpala, dalawa dapat ang palagi mong gawin. Dalawa ang dapat mong sundin sa iyong buhay. Una, maging mabuti ka sa iyong sarili na hindi ka nakakasakit ng iba. Pero pangalawa, maging mabuti ka sa iba na hindi mo naman sinasaktan ang iyong sarili. Kasi aminin natin, minsan, mabuti nga tayo sa ating sarili, nakakasakit naman tayo sa iba. Mabuti ka sa iyong sarili, pero ang sama-sama mo sa iba. Amen? At meron namang iba sa atin. Pagkabuti-buti sa iba, sinasaktan naman ang sarili. Sinasakripisyo mo ang iyong tuwa, ang iyong saya, ang iyong kapayapaan para sa iba. Minsan, hindi ka naman nila ina-appreciate. Walang problema ang pagiging mabuti sa iba. Basta't wag mo lang sasaktan ang iyong sarili. Amen? Aminin natin. Minsan kahit na gusto nating maging mabuti, kadalasan kabaliktaran ang ating nagagawa. Nasasaktan natin ang iba at nasasaktan din natin ang ating mga sarili. Ang tanong, bakit?
Why do we hurt ourselves? Why do we sometimes hurt others? It is because there is hate, there is anger in our hearts. Kapag merong kang galit, kapag merong kang poot, kapag merong kang pagkamuhi, yan ang nagiging daan. Kaya nasasaktan mo ang iba at nasasaktan mo din ang iyong sarili. Amen? Meron pong isang napakagandang kwento tungkol po sa isang lalaking galit na galit. Lumapit po siya sa isang pari. Sabi ng lalaki, "Father, kinamumuhian ko itong taong ito kasi pinagtaksilan niya ako. Sinira niya ang tiwala ko. Father, anong gagawin ko? Kasi inis na inis ako. Nasisira ang araw ko. Bawat naiisip ko siya." Alam niyo pong ginawa ng pari? Kumuha po ng mainit na tubig. Nilagay po sa baso. At sabi ng pari, "Ito, hawakan mo ng mabuti ang mainit na tubig dyan sa basong yan. Huwag mong bibitawan, ha? At kapag nakita mo yung taong kinamumuhian mo, ihagis mo sa kanya, isaboy mo sa kanya yung mainit na tubig." Pagkahawak po nitong lalaki dun sa baso, napaso siya. Sabi niya, "Father, ang sakit. Father, nasasaktan po ako." At alam niyo po, sabi ng pare, ang ganda. At ganyan ang ginagawa ng galit at puot sa'yo. Kapag merong kang galit at puot, sinasaktan mo muna ang iyong sarili bago mo saktan ang iba. Remember this, my dear friends. Hate destroys you before it burns others. Hate is inflicting suffering to yourself. Ang puot ay parusa na ikaw mismo ang nagbibigay sa iyong sarili. Tingnan nyo nga po ang nangyari sa Ebanghelyo. Si Herodias, nagtanim daw ng matinding galit kay Juan Bautista. Dahil nagsasalita lang naman ito tungkol sa mabuti, sa katotohanan. At ano ang ginawa ng puot kay Herodias? Hindi lang niya pinagplanuhan paano siya papatay ng isang mabuting tao. Dinamay pa niya yung anak niya sa kanyang plano. Isipin niyo po, anong klaseng puso na kaya mong utusan yung inosenteng bata, dalaga, para pugutan yung ulo ng isang banal na tao? Ganito kalakas ang kapangyarihan ng puot. Hatred is a very powerful emotion. Hate will not stay where it is. Ang pagkamuhi ay parang apoy. Kapag hindi mo pinatay yan, kakalat at tutupok sa lahat. At ang pinakamasakit, nang dahil sa puot, unti-unti kanyang binabago sa taong ayaw mo. You become the person that you hate because of your hatred. Kaya paalaala po, mga kapatid, unang-una po, sa inyong mga mag-asawa ha, hindi lahat ng away kailangan manalo kayo. Minsan, ang dapat manalo sa inyong relasyon, sa inyong pagsasama, ay ang pagmamahalan. Amen? Choose to be happy rather than to be right. Choose your relationship rather than your pride. Wag na wag po kayong matutulog na may galit sa inyong puso. Dahil kapag natulog kayong may galit, dalawa po ang katabi nyo sa kama. Yung asawa nyo at yung puot nyo. Amen? Learn to forgive quickly. Remember, ang matibay pong kasal ay hindi yung pagsasamang walang away. Ang matibay at masayang kasal ay yung dalawang taong nagmamahalan palagi. Sa opisina po, hindi naman mawawala yung inggitan, tsismisan, siraan. Kasama talaga yan. Pero tandaan niyo po, do not let someone's darkness turn off your light. Huwag mong hahayaan na siraan ka ng galit mo sa iba. Be professional. Huwag mong pepersonalin yung sinasabi nila, ginagawa nila sa iyo. Because when you carry hate from work, you bring stress home. Ganda pong paalaala niyan, no? Kapag galit ang dala mo mula sa trabaho, sakit ng loob ang pasalubong mo sa pamilya mo. Minsan, plastic tayo eh. Galit na galit tayo sa kasalanan ng iba. Pero pagdating sa ating mga kasalanan,
Gusto mo agad awa. Gusto mo agad patawarin ka. Di po ba? Mga kapatid, wag sanang sasakit ang loob mo kapag merong mga ibang tao na sinasabihan ka sa masamang ugali mo. Salamat ka nga kasi tinutuwid ka nila. Harinawa, marunong tayong makinig sa iba dahil hindi naman natin alam ang lahat. Hindi mo alam, baka silang ginagamit ng Diyos para kausapin ka. God also uses other people to guide us, to teach us, to bless us. Okay lang naman pong magalit. Basta't wag mong hahayaan na manatili ang galit sa iyong puso. Again, remember, treat your anger like a visitor. Pag dumating yung galit, dapat hayaan mong umalis. Minsan, meron mga iba sinasabi, Father, hindi ko makontrol ang galit ko. Buksan mo, mas marami pang pintuan, bintana sa puso mo. Open yourself to the Lord. Ask the Lord to cleanse your heart. Okay lang magalit. Basta't galit ka sa kasalanan. Basta't galit ka sa masamang nangyayari sa ating lipunan. Pero kapag nagtatagal na yung galit sa iyong puso, mag-alala ka na. Dahil pag nagtanim ka ng galit, ano ang bunga? Galit din. At inuubos yung iyong tuwa, yung iyong kapayapaan. Hindi po ba? Mga kapatid, ginawa ang puso natin hindi para tayo magdala ng hinanakit. Mabigat ang puso na may galit. Pero ang kalayaan ay matatagpuan kapag ikaw ay nagpapatawad. Forgiveness is freedom. Kapag nagpapatawad ka, hindi naman ibig sabihin, sinasabi mo, tama sila, mali ka. Kapag nagpapatawad ka, ang ibig sabihin lang, ayaw mo nang makulong sa sakit, sa bigat, sa lungkot, sa hirap. Mga kapatid, you can disagree with someone. You can correct what is missing. You can correct what is wrong. But never ever let hate decide who you become. Do not let hate decide what you will do in your life. Dahil ang galit, hindi nag-iisip. Ang galit, hindi iniisip ang kapakanan mo. Remember your humanity. Remember, you are a child of God. Wag mong hahayaan na mapuno ang puso mo sa galit. Dahil ang puso mo, nilikha ng Diyos para magmahal. Amen? Because in the end, people who choose love live lighter. People who forgive sleep better. And people who release hate make room for God's blessing. So today, it is good to ask ourselves to reflect. May galit ba akong hawak o tinatago? Meron ba akong puot na nanatili pa rin sa aking loob? May ulo ba akong gustong alisin, putulin? Dahil sa aking pagkamuhi, bitawan mo na yung sakit ng loob mo. Unang-una, hindi nakakaganda yan, nakakagwapo sa'yo. Amen? Yung sakit ng loob mo, hindi rin bumubuti ang pakiramdam mo. At habang meron kang galit at puot, wala ka ding mabuting magagawa sa iyong buhay. Amen? Kapatid, hindi mo kailangan ng puot para maging malakas ka dahil mas malakas ang isang puso na marunong magpatawad. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan, naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao upang mabuyo sa karahasan at krimen. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala
at sa mga sinasamantala sa pamamagitan ng politikal na panggigipit at bulok na pamamaraan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir, at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo na may katatagan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na pinagdiriwang na sila San Pablo, Miki, San Pedro Bautista at kanila mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit na sila'y mamatay, sapagkat minarapat mo sila'y matularan, sapagkat minarapat mong kanilang tularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, o hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayong din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit
sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming tinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon,
Lumuhod po tayo para sa panalangin sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at matatagpuan ninyo. Pumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Tungayan mo po akong nakaluhod sa may paanan mo, napupuno ng buhay na pananampalataya at tiwala sa iyong mga pangakong pinabatid ng iyong kabanal-banalang puso at sinambit ng iyong mga labi. Narito po ako upang hilingin ito. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa kabanal-banalang puso ni Jesus ang ating mga personal na kahilingan. Kanino pa po ako tutungo kung hindi sa iyo, na ang puso ay pinagmumulan ng lahat ng grasya at kabutihan? San pa po ako maghahanap kung hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? San pa po ako kakatok kung hindi sa pinto kung saan binibigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makakapunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, puso ni Jesus. Sa iyo po ako nakakatagpo ng aliw kapag nahihirapan, pagtatanggol kapag inuusik, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdududa. Minamahal kong Jesus, maigting po akong naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyaya na aking hinihiling. Kailanganin man ito ng isang himala. Naisin mo lang ito at matutupad ng aking panalangin. Inaaming kong ako'y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ang Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tingnan mo nawa po ako na may habag at mababatid ng iyong puso sa aking mga kasiraan at kahinaan ang dahilan upang pagkalooban ang aking panalangin. Banal na puso, anuman ang iyong pasya sa aking hiling, hindi po ako titigil na sambahin, ibigin, purihin at pagsilbihan ka. Jesus ko, ikalugod mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap na pagsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso na aking tunay na hinahangad na matupad kasama ng iyong sandilikha magpakailanman. Kabanal-banalang puso ni Jesus, alam kong may iisang bagay na hindi mo kayang gawin, ang mawalan ng habag sa mga naghihirap at nababalisa. Tingnan mo po akong nagmamakaawa po ako, minamahal kong Jesus. Ipagkaloob mo ang grasyang aking hinihiling sa iyo sa pamagitan ng kalinis-sinisang puso ng iyong madalamhating ina. Ipagkatiwala mo ako sa kanya bilang kanyang anak, ang kanyang mga panalangin ay makapangyarihan sa iyo. Amen. Amen. Kabanal-banalang puso ni Jesus, Kaawaan mo kami. kalinis-sinisang puso ni Maria, Ipanalangin mo kami. manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pinagniningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Pagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang, ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po, these 2 rules to live by para kayo ay maging masaya, malusog at mas pinagpala. Be good to yourself without hurting others. And be good to others without hurting yourself. Pero bakit ba nasasaktan natin ang ating sarili at iba? Ito ay dahil sa ating galit, sa ating pagkamuhi, dahil tayo nagtatanim ng
puot. Remember that when you are angry, you are first hurting yourself before you hurt others. Ang puot ay parang apoy. Sinasaktan mo munang yung sarili bago ang iba. May lakas ang puot. Huwag mo na yang papakainin. Huwag mo na yang papalakasin. Huwag mong iingatan ang galit mo. Maganda, hayaan mo lang na umalis. Kung hindi umaalis, buksan mo ang iyong puso, ang iyong loob sa Diyos. Hilingin mo sa Banal na Espiritu na linisin ang iyong puso sa galit. Dahil sino ang taong masaya? Sa yung taong palaging nagpapatawad. Ang taong malaya ay yung taong walang hinahawakan na galit at puot. Magandang itanong, kanino ka pa galit? Kahit na patay na yan, dapat nga patayin mo na yung galit mo sa iyong puso. Kahit na siya'y buhay pa, habang iniisip mo ang taong yan, nabubuhay siya, pinupuno niya ang iyong puso. Kaya hindi makapasok ang pagpapala ng Diyos. God wants to bless you. And yet, He cannot. Because you are filled with anger, hatred, and resentment. Pag nawala na yung galit mo, may espasyo na para makatanggap ka ng umaapaw na grasya at biyaya galing sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
sakit.